isang uod na nakakatakot, nakakadiri, naging posible sa kanya ang maging isang napakagandang paru-paro, naging posible ang pagbabagong anyo niya, pwede rin sa atin. Pwede rin tayong magbago, pwede ring matransform ang buhay natin. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, may gusto ka bang baguhin sa iyong buhay? Or sa tingin mo okay ka na? Ang malungkot kasi sa maraming mga tao ngayon, ang gusto nilang binabago yung outside appearance lang eh. Binabago ang buhok, ang gupit, ang kulay ng buhok, ang kilay, kasi kilay is life. Binabago ang korte ng katawan. So yung outside lang ang binabago at nagbabago. Pero yung ugali, yung pa rin. So kung papaano tayo nagsusumikap na baguhin ang ating panlabas na anyo, ganun din sana ang pagsusumikap natin na baguhin ang ating pong mga kalooban. Yung uod, hindi naging madali ang proseso niya para maging isang magandang paru-paro. So ganun din po sa atin. Ang pagbabago natin, hindi yan madali. So merong sakripisyo na dapat gawin ng isang tao para totally matransform ang ating pong mga buhay into a new life. Kaya pakisabi ninyo sa inyong sarili, pwede pa akong magbago. Gusto kong magbago. May gusto akong baguhin sa sarili ko. Ready na ako sa pagbabagong ito. At ang unang gustong baguhin ng Panginoon sa ating pong mga buhay ay ang ating mga isip. Ang paraan ng ating pag-iisip. So, kumusta po ba ang inyong mental health? Kompleto pa ba ang tornilyo? Gumagana pa ba ng tama? Nag-iisip pa ba ito ng tama? Ginagamit ba natin ito sa tama? O baka may tama na? Sabi nga ng Roma 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. So yun ang dapat nating ginagawa. Binabago ang paraan ng ating pong mga pag-iisip para mabago ang ating pong mga buhay. Ang sabi po sa Roma 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Paano raw tayo magkakaroon ng transformation? Paano raw tayo magiging new person according to this verse? Magsimula daw tayo sa ating pong mga isip, sa paraan ng ating pag-iisip. By changing the way we think, magkakaroon daw tayo ng real transformation sa ating pong mga buhay. Because there is no transformation without changing your mind. Magbabago lang ang buhay mo kung magbabago ang pamamaraan ng pag-iisip mo dahil nagsisimula ang lahat sa ating pong mga isip. So, we need to have a healthy mind. So bakit nga ba kailangang maging healthy ang ating pong mga isip? Una, because our mind controls us. Ang nagko-control sa atin ay ang ating pong mga isip. So kung anong sinasabi ng isip natin, yun ang gagawin natin, yun ang ikikilos natin, yun ang sasabihin natin. So para yung TV at remote control. So kung anong sinabi ng remote control, yun ang lalabas dun sa TV mo. So in the same way, kung anong sinabi ng iyong isip, yun ang gagawin ng ating pong mga katawan. So every single action begins in our mind. So nagsisimula ang lahat sa isip. Sasabihin mo ang isang bagay, gagawin mo ang isang bagay, ikikilos mo ang isang bagay kasi yun ang inisip mo. Pangalawa, because we become our thoughts. Kung anong iniisip, at nasa isip natin palagi, nagiging ganun tayo. Kaya dapat unang natatransform yung isip natin. Susunod ang buong buhay natin. Kaya sabi sa Proverbs 4:23, be careful how you think.
Your life is shaped by your thoughts. Ganun ka-powerful ang mind. Your mind can shape your life. So to be good, to be bad, to be godly or not, to be rebellious or obedient, lahat ng yan nagsisimula daw sa isip natin. So in other words, ganito yan. Ganyan ka kasi ganyan kang mag-isip. Ganito ako kasi ganito ako mag-isip. Pangatlo, because our mind is the battleground for sin. Ang isip natin na isang battleground Dito nagsisimula ang lahat ng bagay na ginagawa natin. So lahat ng kamalian, lahat ng kasalanan ginagawa natin, nagsimulang lahat yan sa isip natin So naglaro ang isip natin at yun ang ginawa ng ating mga physical na katawan. Para yung mga picture o yung mga commercial na merong dalawang nilalang dito sa paligid mo. Doon sa kaliwa ay pula, ang diablo, yung nasa kanan naman ay anghel, na binubulungan ka. Gawin mo yan, huwag mong gawin yan. So ganun ang nangyayari sa buhay natin Ang isip natin, sasabihin niya, ito ang gawin mo, sasabihin naman nung kabila, huwag mo yung gagawin, ito ang dapat mong gawin. So merong battle na nagaganap sa isip natin. Kung gagawin ba natin yung masama o gagawin natin yung mabuti. Kaya ang isip natin kailangan pinalulusog. Kasi merong labanan na nagaganap sa isip natin. Kung ano ang ating gagawin, sasabihin, at ikikilos. Alam niyo ba si Eva, nung tuksohin siya ng ahas, bakit niya kinain yung ipinagbabawal ng Diyos sa kanya? Alam niyo kung saan nagsimula? Sa isip. Sabi po ng Genesis 3:6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So sinabi sa kanya nung ahas, pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos kasi magiging marunong ka. So naisip nung babae na si Eva na masarap kainin yun. Hindi naman niya natitikman pa yung kung masarap Pero bakit kinain niya? Kasi naisip niya baka masarap. At naisip niya na, naku, maganda ngang maging kapareho ng Diyos. So ang lahat nagsimula sa isip. Kaya nakagawa siya ng kamalian. At pang-apat, because our mind is key to peace and happiness. Kaya magulo ang buhay mo kasi magulo ang isip mo. Kaya malungkot ka kasi malungkot ang mga pinag-iisip mo. Masaya ka dahil masaya ang mga nasa isip mo. Worried ka kasi puro worry ang mga nasa isip natin. Malaki ang ginagampanan ng isip natin kung ano ang magiging sitwasyon at pakiramdam ng ating pong mga buhay. So change your mind to be peaceful and happy. Because what we think can make us happy or sad. Pwedeng guluhin ang buhay natin ng ating pong mga isip. Kaya pag magulo ang isip, magulo ang buhay. Magulo ang ugali. Pag payapa ang isip, payapa ang lahat sa buhay natin. So detoxify your mind from negative thoughts. Huwag lang maglinis ng katawan. Huwag lang maglinis ng mga bituka. Linisin din ang isip. So tandaan mo ito kapatid at mga kaibigan. Gusto kang baguhin ng Panginoon. At ang starting point, your mind. To God be the glory to